Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
and eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po JTG family, welcome pong muli sa ating pong morning devotion. At sa umaga pong ito, bago po natin simulan ang ating pong pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli, Panginoon, sa panibagong araw, sa panibagong umaga, Panginoon, ng ayong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na binigyan po kami, Panginoon, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, Ama, Lord God, sa umagang ito, at kagalingan din, Panginoon, sa aming mga pangatawan. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay pagkalooban po, Panginoon, Lord God, na bukas na isipan at puso, Panginoon, na sa aming pag-aaral, Panginoon, Ama, ang aming pong maunawaan, Panginoon, Lord God, ay ang banal mong salita at amin po itong maisabuhay, Panginoon, Ama, sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, na sa aming pong paglilingkod sa iyo, nawa, Panginoon, Lord God, ay patuloy, Panginoon, kami, Panginoon, gumawa, kumilos, Panginoon, ng ayon, Panginoon, sa nais mo, para sa bawat isa sa amin, Panginoon Ama. Kayo po, Panginoon, ang magpala ng umagang ito, Panginoon, ay mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli, JTG family. At salamat po sa Panginoon sa pagkakataon muli na makapagbahagi po ng banal na salita sa umagang ito po. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa 2 Corinthians. At ang theme po ng ating pag-aaralan ay yung patungkol po kay Paul at sa kanya po mga naging karanasan. Kasama po ito pong mga taga-Corinthians, or let's say the church from Corinth, yung naging church po ng Corinto. At ang aking pong passage verse ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 6. Ating pong basahin. Chapter 3, do we begin again to commend ourselves, or do we need, as some others, epistles of commendation to you, or letter of commendation from you? You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. Clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablet of stone, but on tablet of flesh, that is, of the heart. And we have such trust through Christ towards God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God, who also was made as sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Okay po. Ito pong ating pag-aaralan ay patungkol po sa Corinthians. At kung titingnan po natin, mayroon pong connection ang 2 Corinthians, syempre po sa 1 Corinthians. At nakikita po natin na yung first 2 chapter po ng 2 Corinthians ay may kinalaman po kung saan parang binabahagi po, or let's say parang iniisa-isa po ni Paul yung kanya pong naging ministry. All throughout din po, hindi lang po sa church sa Corinthians, kundi sa kabuuan din po ng kanyang ministeryo. Ang sabi po dito, he suffered severe affliction in Asia,
nagkaroon din po ng maraming criticism sa kanyang integrity. Especially po sa pag-aaralan po natin ngayon na ito nga po sa Corinthians, kung saan po meron pong mga grupo or let's say faction po mula sa Corinthian church, kung saan kinikriticize nila yung kakayahan or yung let's say integrity ni Paul sa kanya pong ginagawang ministeryo. At ang pinaka-worst pa nga po diyan ay marami po na mga tao mula sa Corinthians ay harap-harapan pong kinompronta si Paul nung siya po ay bumisita po dito po sa Corinto, let's say. Sabi po dito, in response with sorrow and tears, Paul had to write a stern letter of warning. Then, because he was plagued with concern over Titus' welfare and status of the Corinthian church, Paul had to pass over a definite opportunity to preach the gospel in Troas. Most missionaries would hesitate to write such a report to their supporters. Opposition, conflicts, and distress faced Paul at every turn. Paul interrupted this sad tale with a burst of heartfelt praise. God's ability to transform suffering and weakness into victory for the gospel. Praise God. So, kung makikita po natin, ano po ba yung pinag-ugatan? To make it short po, sa umpisa po, sa 1 Corinthians, meron po kasing mga nakita or mga napansin si Paul sa church na matatagpuan po diyan niya sa Corinto. And syempre po bilang minister or overseer po ng mga church na siya rin po ang nagtayo, ay nararamdaman ni Paul na kailangan po niyang i-correct yung mga mali na nangyayari po sa bawat churches. At particular po itong pag-aaralan natin ay dito nga po sa Corinthian church. Ano po ba yung mga nakasulat sa 1 Corinthians na mga napansin ni Paul na mga some abuses na nangyayari po sa congregation nga po dito po sa Corinto? Ang una po ay yung division and faction. Hindi ko na po iisa-isahin kung ano pong mga verses ang mga pinagmumulan po nito. Alamin na lang po natin, basahin po na lang po natin ng kabuuan po ng 1 Corinthians yung mga bagay po na yan na napansin po ni Paul na dapat isaayos at i-correct. So number 1 po ay yung division and factions. The church in Corinth was experiencing divisions and conflicts among its members with groups aligning themselves with different leaders. So may kita naman po natin yan sa 1 Corinthians na nakita po natin na nagkaroon po ng tila ba pagkabahabahagi ang congregation ng Corinto dahil po meron din silang parang mga mas mga hinahanga ang mga leader. So mga nabanggit nga po doon si Paul, si Apollos at marami pa rin pong iba na para bang kumbaga parang kung sino yung nakikita nilang gusto nilang maging leader, yun po yung kanilang parang nagiging parang yun ang kanilang tinatayo na parang maging leader nila, or let's say parang ganun po. So ang sabi po kasi doon, nag-create po ito ng division and faction, which is ayaw po mangyari yun ni Paul na ang mga leader po ay mga manggagawa lang din po ng Panginoon, at ito po ay dapat pong nagkakaisa, lalong-lalo na po sa church. So, pangalawa po, immorality. Paul addresses cases of sexual immorality with the congregation. So, napansin po ni Paul na mayroon po mga immorality na nangyayari po sa loob ng congregation. So, particular po nabanggit dyan, ayun pong isa pong lalaki na involved siya, na nagkaroon po siya or may relationship siya with regards of his kasama po ito pong kanyang stepmother. So parang ano po, ito po ay yung tinatawag nating incest relationship. So hindi po rin yun nagustuhan ni Paul sa Corinto. And pangatlo po doon, yung pong lawsuit among believers. So ang napansin po ni Paul na para bang kapag mayroong mga hindi pagkakaunawaan or pag-aali-alitan, ito pong mga taga-Corinto, mahilig po nilang dalhin ito sa court, or let's say let's call it a secular court, na parang bang
para bang ang nais ni Paul na kung meron pong mga hindi pinagkakaunawaan ang congregation, ay masettle na po ito within the church, dahil meron naman po tayong mga leader, meron naman po silang mga leader, at meron din pong mga tao na namamahala sa church na maari pong makatulong para ma-resolve yung mga ganitong sitwasyon, at hindi na po ito madala sa secular court. At sa ganun din po kasi iniiwasan din po ni Paul na may masabi rin po, 'di ba, ang mga ang mga unbeliever na sa loob pala ng church ay ganito yung nagiging nangyayari. Ganito po yung kaguluhan at lumalabas po na hindi po maganda at hindi nagkakaisa at walang maayos na pagkakasunduan sa loob ng church. So yung pang-apat po ay yung misuse of spiritual gift. The Corinthians were using spiritual gift in disorderly manner, causing chaos in their worship gathering. So na-point out din po yan ni Paul na dapat po lagi pong mayroong maayos po na way ang kanila pong ginagawang worship gathering. So sumunod pa po dito, issues related to marriage and celibacy. Paul provides guidance on the matter of marriage and celibacy, addressing questions and concerns from the Corinthians. Medyo mahaba po ito. Maaari nyo na lang pong tingnan kung ano po yung mga na-provide ni Paul or nasagot ni Paul ng mga katanungan patungkol po sa marriage and celibacy. Ang maganda po kay Paul, hindi lang po siya basta hindi lang po para bang pumupuna siya sa mga mali or mga hindi magandang nangyayari patungkol sa church, but he also provides guidance and solution po sa mga certain issues na kinakaharap po ng Corinthian church. So meron pa po yung improper conduct in worship. So ang sabi po dito, Paul offers instruction regarding the proper conduct of worship services, including the use of spiritual gift, the role of women, and the observance of the Lord's Supper. So yun nga po, sa bawat napapansin ni Paul na mga hindi maayos sa Corinthian church, andun po yung offering niya of the solutions, guidance, and even instruction para po mas mapabuti pa po yung kabuuan ng pagganap po sa mga worship services na ginaganap po dyan sa Church of Corinth. So, yun po, Paul letters to the Corinthians aims to address these issues and provide guidance on how believers should live together in harmony following the teachings of Christ. So, in good faith po na sinulat ni Paul ang 1 Corinthians to correct and to let's say din po to rebuke ito pong mga pagkakamali, mga hindi magandang practices po ng mga taga-Korinto, dahil nais po niya na magkaroon po ng maayos na pagsasama. Sabi nga po dito, to live together in harmony, na ayon po sa nais din po ng Panginoon. According po sa teachings of Christ. Kung ano po yung sinasabi ni Paul, lagi po itong bounded with the Word of God or with the teachings of Christ. So, sa kanya pong pagkakasulat ng 1 Corinthians, tingnan po natin ano kaya ang naging response naman ng Corinthian church nung natanggap nila itong first letter. So, ito po yung hindi magandang nangyari. Sabi po dito, some Paul's teacher in congregation were antagonized by Paul's rebuke and rejected his warning. So, nung natanggap po nila yung first letter ni Paul to the Corinthians, marami po ang hindi nagustuhan yon. At alam niyo po yun, parang instead na parang makita nila yung kabutihan at yung puso ni Paul kung bakit niya yun sinasabi na para mapabuti ang kanilang church, nagkaroon pa po ng parang, alam niyo yun, parang sabi nga po dito, na antagonize. So parang the word itself, parang imbis na tanggapin nila, parang let's say parang napikon ba sila or parang nasaktan sila at hindi nila nagustuhan yung ganong kinokorek sila. And from doon sa ganong naramdaman nitong mga taga-Korinto, and even sabi nga po dito, some false teacher. Ito po yung mga nakakarating po dito sa Corinthian church kung saan po mayroon silang kakayahan mag-teach, pero ang sabi po dito, they are false teacher. At ito po yung mga tao na to, ang una pong naging balakid upang
imbis na itanggapin ng mga taga-Corinthians yung sulat ni Paul, tanggapin nila ng maluwag sa puso ang kanya pong nais na mapabuti ang Corinthian church, ay para bang nasiraan pa nila itong si Paul. So sabi po sa 2 Corinthians 10 verse 10, "For some say his letter are weighty and forceful, but in person he is unimpressive, and his speaking amounts to nothing." So ang baba po ng pagtingin nila kay Paul. Ito po hindi naman po ang kabuuan ng Corinthians ang nagsabi nito. Ang sinasabi lang po dito, ito po yung mga false teacher na antagonize nga po doon sa first letter ni Paul. So, from this verse, nakita nila na mabigat yung salita ni Paul. And sabi nga po dito is forceful. Kalakip noon, parang pinulaan naman nila si Paul na he is unimpressive. And even yung way niya ng pagsasalita, or yung siguro sa way ng pagtuturo ni Paul, ay kanila din pong napansin. Sabi nga po dito, his speaking amounts to nothing. Para bang walang kwenta para sa kanila kapag si Paul ang nagsalita. So, tingnan naman po natin. Paul, in his second letter to the Corinthians, was forced to defend his character and, more importantly, his apostolic authority in the face of slanderous accusation. So, syempre po, nung nalaman ni Paul na ganun po yung naging response nito po mga taga-Corinthians, una-una, sino ba itong mga tao na to na nagsasalita ng ganun kay Paul? So, ang sabi niya nga po dito, ito po yung mga false teacher na ang aim lang po talaga ay sila po yung parang masunod po doon sa Corinthian church at maging parang superior sila doon. And syempre po, nararamdaman na ni Paul na inaatake siya, or sabi nga po dito, kinakaharap niya yung mga slanderous accusation. Sinisira po yung kanyang kredibilidad, yung integridad niya, and worse, ang pinaka-worst pa ay yung apostolic authority niya. Sinisira po nitong mga teachers na to. So, hindi naman syempre po papayag si Paul dahil unang-una po, ito po, ang Corinthian church ay bunga po ng pagpapagal ni Paul sa kanya pong mission to spread the gospel. Nabuo po ang Corinthian church, hindi po dahil sa kung sino man pong false teacher, nabuo po ito dahil po kay Paul. So, from that, kung kahit sino naman po na mga leaders or let's say mga apostol, na sa kanila nagsimula ang church, andun din po yung tinatawag nating love for the church and love for the people. Kaya po, hindi po hinayaan ni Paul na pabayaan ba itong church na to dahil sinisiraan siya? Para bang kung ganyan ang tingin nyo sa akin, bakit ko pa kayo pakikialaman? Hindi po ganun ang inisip ni Paul. Bagkus po, kaya nga po niya nasulat ito pong second letter to the Corinthians because of his love. Syempre po una kay God and also for his love to the church. So sabi po sa 2 Corinthians 1 verse 12, "Now, this is our boast, our conscience testify that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relationship with you, with integrity and godly sincerity. We have done so, relying not on worldly wisdom, but on God's grace." So, paano ba maidi-defend ni Paul ang kanya pong sarili sa gitna po nitong mga kung ano-anong ibinabatot patungkol sa kanya? So, parang ang sinasabi po dito, somehow, parang sabihin natin, parang niyabang din ni Paul kung ano po yung kanyang mga accomplishment and achievement po sa kanya pong mga naging mission at sa kanya pong naging mga ministry throughout sa kanyang apostolic work. So, isa nga po yun doon. Ang sinasabi po niya, alam naman po ng Corinthians kung ano po yung kanyang ginagawa. At ang sinasabi po niya dito, ang lahat ng kanyang ginagawa ay base sa kanyang integridad at sa sinceridad. Hindi lang basta sincerity ang sinasabi niya, godly sincerity. So, Paul defended his character in apostolic work by addressing accusation from some in the Corinthian community who questioned his authority and sincerity. So, kailangan niya po yung sagutin at ipagtanggol ang kanyang sarili. Pinagtatanggol niya po yung sarili niya kasi alam niya kung hindi niya ipagtatanggol ang sarili niya, babagsak po ang Corinthians church sa kamay po ng mga false teacher.
So, yun po yung kanyang yun po ang una niyang aim kung bakit niya po kailangan ipagtanggol or somehow i-boast ang kanyang sarili para po sa harapan po nitong mga taga-Corinthians. He emphasizes his sincerity, highlighting his hardship, labors, and commitment to spread the gospel. Yun nga po yung sinasabi ko doon na kailangan niyang ilahad yung kanyang mga nagawa para ma-realize nito pong mga taga-Corinthians na ito pong si Paul ay totoo pong galing sa Diyos at ang kanyang ginagawa ay totoo at andoon yung kanyang sinseridad sa kanyang mga ginagawa. Paano masasabing sincere siya? Mayroon pong comparison yan. Kung titingnan po natin yung mga false teacher na pumunta po sa Corinthians, nandun po sila to gain a platform to speak or para makapagsalita po sa mga church na nandyan po sa Corinthians. And also po, meron silang benefits pagka ginagawa nila yon. Unang-una po, they ask for this letter of recommendation. At the same time po, syempre kapag mayroon, hindi po, ang sinasabi po ni Paul dito, ito po mga false teacher ay mayroong mga ipinapakitang ganon, mga letter of recommendation. Maari po ang iba dito, ang sinasabi ni Paul, according to Paul, maari pong iba dito ay totoo, maaring ang iba dito po ay forged or fake, parang ganon. Pero alam niyo po yun, ginagamit po ito nitong mga false teacher. Number one, to gain a platform. Pangalawa is to maging welcome sila sa mga churches na yan na kanilang napupuntahan. At the same time, ang pinakamabigat dyan, nakikinabang sila sa reimbursement. Siyempre, kapag may maganda kang hawak na letter of recommendation, kahit hindi ka pakilala ng mga tao na tatanggap sa iyo, basta may nabasa silang somehow letter of recommendation, tatanggapin kanila ng maayos, paakainin kanila, or let's say even yung kanilang board and lodging isasagutin nila, and even reimbursement. Yun po ang sinasabi dito sa 2 Corinthians. Nakikinabang itong mga false teacher na ito sa mga ganyang bagay na hindi yan ginagawa ni Paul. Si Paul po ay nagpipreach, nangangaral po siya sa Corinthians church nang wala pong bayad. Free ang sinasabi niya po sa book. Kung babasahin niya po yung buong book of Corinthians. So, ano pa po ba? Ang sabi po dito, Paul's defense reveals the trial and tribulations, the problem and the pressure of his itinerant ministry more than any other book in the Bible. So, ano po ibig sabihin nito? Alang-alang po dito sa Corinthians, para ma-win back niya ito pong mga Corinthians, kailangan niya pong ilahad yung sinasabi pong kanyang itinerant ministry. At alam niya po yun, parang ang 2 Corinthians po ang naging listahan po ng lahat po ng paghihirap, hardship ni Paul towards spreading the good news or the gospel. Wala pong ibang book na sinulat po si Paul sa Biblia. Tanging sa 2 Corinthians lamang po natin makikita yung kanyang hardship, yung kanyang sacrifices, yung kanyang paghihirap alang-alang po sa ministeryo ng Diyos. So sabi nga po sa 2 Corinthians 11 verse 23 to 28, mahaba po ito, kaya to summarize it, ang sabi po dito, sa verse na to, it provides a detailed account of the hardship he endured in his service to Christ. He mentioned imprisonment, beatings, shipwreck, marami pong iba, mga various danger. May kita naman po natin na palagi pong nasa bingit ng kamatayan. Ito pong si Paul, alang-alang po sa kanyang ministry, sa kanyang mission, and emphasizing his steadfast commitment to spreading the gospel despite facing numerous trial. So alam niyo po yan, kailangan ni Paul ilahad yung mga bagay na to para maramdaman po ng mga taga-Korinto kung gaano ka-sincere itong si Paul sa kanyang ginagawa. Sino ba namang normal na tao na despite ito nga po mga naranasan ni Pablo na imprisonment, na siya po ay ilang beses na kulong. Ang sabi niya nga po in detail ay he was flogged. Kumbaga na palo or na hampas ng ilang ulit
At pambubugbog, beatings, naranasan din po niya yan. At sa kanya pong journey sa bawat mission, nakaranas po siya ng shipwreck. Ilang araw, ilang gabi po siyang palutang-lutang sa tubig. At despite din po sa maraming pagkakataon na maraming gusto pong pumatay sa kanya, bakit siya nag-stay or bakit niya pa rin pinagpapatuloy yung kanyang mission, which is to spread the gospel? Sinong tao ang hindi makaka-realize kung gaano kasincere itong si Paul na ipagpatuloy ang kanyang ministry despite all these numerous trials, despite all this hardship? Mula po dito, na-touch po ang heart nitong mga taga-Corinthians. So, sabi nga po dito, in the rest of the letter, ito po sa rest po ng book ng 2 Corinthians, Paul points out that that past his sweat and tears to the power that lay behind his action and words was because of the Lord Jesus Christ. So, alam niyo po yun na saka kumbaga parang na-accomplish niya or na-overcome niya ang lahat ng mga hardship, lahat ng trials, just for spreading the good news, the gospel. Hindi, kahit naranasan niyang lahat niyang yon, kahit natapos or nalampasan niya lahat ng yon, hindi niya yun inaangkin na kanyang accomplishment. Ang sabi po niya dito, it was because of the Lord Jesus Christ. Praise God po sa buhay ni Paul. So, ang sabi ko po dito, it might sound that Paul boasted yung kanya pong pawis, luha, for the sake of the gospel, but Paul attributed his action to God's grace and not solely on his own effort throughout 2 Corinthians. Sa hirap po ng mga naranasan niya, sa pagod, sabi nga po dito, sa pawis niya, even siguro dugo, tears, luha, sama ng loob, lahat-lahat na inabot niya. Nalampasan niya po lahat yun. At ang sinasabi niya po dito, this action is attributed because of God's grace at hindi dahil sa kanyang sariling effort. Sabi po sa 2 Corinthians 3 verse 5, not that we are competent ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Ganda po ng sinabi na yun ni Paul sa verse na to. This verse highlighted Paul's acknowledgement that his abilities and effort are not self-generated but are rooted in God's empowerment. It aligns with the notion that toil, sweat, and tears in his work are ultimately attributed to the grace and guidance of God. Ito po yung sinasabi ni Paul na particular natin ginagawa, that we are giving all back the glory. All praises and worship belongs to God. So, balik po tayo dun sa title natin. Ang title po natin is Letter of Recommendation. Ano po ba yung usapan kung bakit po ba nabanggit ni Paul dito yung Letter of Commendation or Letter of Recommendation? Dahil nga po, mula po nung sinulat niya yung 1 Corinthians, nagkaroon po ng tila ba parang una-una nagalit siguro, nasaktan, or parang hindi matanggap ng mga taga-Corinthians, especially po yung mga false teacher sa Corinthians na ganon yung naging sulat ni Paul sa kanila. So mula po doon, na-scrutinize po nila si Paul, kinwestiyon nila yung kanyang integrity, kinwestiyon nila yung authority mismo din ni Paul. At sa sinasabi nga po nila, ito po kasi mga false teacher ay tinanggap po sa Corinthian Church dahil may dala silang letter of recommendation. At ito nga po, ang tanong po ng mga taga-Corinthians, asan ang letter of recommendation ni Paul para mapatunayan yung kanyang integridad at yung kanyang authority? Ang sabi po ni Paul, unang-una po sa lahat, ang church po ng Corinth ay naitatag po sa pamamagitan po ni Paul. Nakakatuwa lang po na parang yung nagtayo ng church ay hahanapan po ng members or ng mga taga-Korinto ng letter of recommendation. So ano po yung sagot ni Paul dito? Nakatutuusin,
kung sakaling man magsulat si Paul ng letter of recommendation, hindi niya yung kailangan panghingiin sa iba. Siya mismo, pwede niyang i-recommend ang kanyang sarili. Pero ang sabi ni Paul dito, hindi niya na kailangan ng letter of recommendation. Kung papel ang pag-uusapan, ang sinasabi niya, kayo, mga taga-Corinthians, the believing Corinthians, you are my letter of recommendation. Balikan po natin yung sa verse. Sabi po dito, sa verse 3, sa chapter 3 ng verse, sa chapter 3 ng 2 Corinthians, ito po yung verse 1. Do we begin again to commend ourselves, or do we need, as some others, epistles of commendation, or let's say ito po yung sinasabi kong letter of recommendation to you, or letters of recommendation from you? You are our epistles written in our hearts, known and read by all men. Clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on the tablet of stone, but on a tablet of flesh, that is of the heart. Praise God. Salamat po sa salita ng Panginoon. So, ang sinasabi po dito, Paul is declaring his sincerity and is asking the Corinthians if he needed a letter of recommendation na para ma-back up siya. As some other did nga po, sabi po kasi doon ay yung iba pong mga false teacher nga ay merong ganon, mayroon silang letter of recommendation. This verse implies that the false apostles mentioned in the last part of the book had tried to gain acceptance by using such reference. Yung nga po yung sinasabi ko kanina. Paul said, sabi dito, kung naghahanap kayong letter of recommendation, kayong mga taga-Corinthians, kayo ang aking letter of recommendation, or let's say, letter of commendation. Hindi po ito nakasulat sa anumang papel. It is written in your hearts. The Corinthians were Paul's letter of recommendation. This verse do not mean that letters of recommendation should not be used. Actually po talaga, hindi naman niya sinasabi na hindi na kailangan ng letter of recommendation dahil mismo pong si Paul, ginagamit niya rin po ito. Marami pong beses na sumusulat siya sa mga churches na nare-recommend niya po yung certain na mga tao na malapit sa kanya at kilala niya ang integrity, katulad po ni PB, katulad ni Timothy, ni Titus at marami pa pong iba. So, ginagamit niya rin po yon. So, sa verse na po ito, hindi niya sinasabi na hindi po yon useful. It is useful. Pero particular po dito po sa Corinthians, ang sinasabi niya po, you, the believing Corinthians, you are my letter of commendation. Bakit niya yun nasabi? So, ang sabi po dito, Paul did not need one because he already had one, the believing Corinthians and his ministry among them. Paul's love for the Corinthians was also known to all who were acquainted with his ministry. One of the qualification of ministry is love for people, but both God's people and the lost. Ito po yung sinasabi niya dyan. So, kung naghahanap po ang mga taga-Corinthians ng letter of commendation, ang sinasabi po ni Paul, kayo ang aking letter of commendation. Kayong mga naniwala sa ating Panginoong Hesus at nabago ang buhay. Kayo po ang naging letter of recommendation na real life na makikita ng tao. Parang ganito po yan. Kailangan pa ba ng letter of recommendation kung makikita ng mga tao na itong mga naging bunga ni Paul ay kinakitaan ng pagbabago ng buhay, kaayusan? Iyon po ang the best letter of recommendation na sinasabi ni Paul. Yung kanya ring ministry towards these people, towards this church, ay ang masasabing letter of recommendation. So, kung naintindihan niya po yung aking pong sinasabi, it appears that, ito po, sabi po dito, Paul appealed to the Corinthians themselves for the proof of his ministry's authenticity ay walang iba po, ay yung God had changed them. It is an obvious matter of public record. So, ano po yung sinasabi niya dyan? Yung letter of recommendation po ay hindi kumbaga parang mas valid or parang mas katanggap-tanggap na maging letter of recommendation ng isang minister
or ng katulad ni Paul yung makita yung bunga niya na naniwala sa ating Panginoong Hesus, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus na bago ang buhay at nagpapatuloy sa Christ-like life dahil sa pagtanggap nila ng gospel. Yun po yung sinasabi ni Paul sa verse na to. So Paul discusses the idea of being a letter of recommendation. The key lesson for today is that our lives should serve as a living testimony, reflecting the transformative power of our faith in Jesus. So, tingnan po natin, paano ba natin ma-apply yung sinasabi na to ni Paul na patungkol sa letter of commendation? So, pwede nating sabihin na bilang leader ng ating ng church, bawat isa sa atin mayroon tayong mga hinahawakang mga ministry or mayroon tayong hinahawakang mga gawain para sa Panginoon. Pinaka the best na maipakita natin sa tao, hindi siguro yung mga bagay na parang nakasulat sa papel na parang eto nagawa ko to, nagawa ko yan, ito yung mga bagay na nagawa ko alang-alang sa Panginoon. Ang sinasabi po dito ni Paul ay pinakamabigat na evidence ng bawat gawain sa Panginoon, or let's say yung authenticity ng ating paglilingkod sa Panginoon, ay makikita po hindi sa papel, makikita po ito sa bunga na meron po tayo. So ito po yung sinasabi ni Paul dito. So bukod po dito, balikan ko po, Paul's love for the Corinthians was also known to all who were acquainted with his ministry. One of the qualifications for the ministry is to love for people, both God's people and the lost. So, hindi lang din po letter of recommendation or yung papel lamang po ang magpapatunay ng gawa ni Paul para sa ministeryo ng Panginoon. Yung sinasabi po dito, kilala siya ng mga taong malalapit sa kanya kung gaano yung pagmamahal ni Paul sa Church of Corinth. Doon sa mga taong nakakilala sa kanya or yung mga nakasalamuhan niya, alam po at kilala yung pag-ibig ni Paul sa church na to. And isa po yan sa biggest qualification din for the ministry ng paglilingkod. Wala pong iba is to love for people. At ang sinasabi po dito ni Paul, mahalin natin ang tao. Hindi lang po yung mga taong believers. Mahalin din po natin yung mga taong hindi pa naniniwala or yung mga sinasabi nating mga lost. So, just as a letter of recommendation speak to one's character, our action and attitude should speak to one's character, our action and attitude should speak to the impact of our faith in God. It is a call to live in a way that authentically represent our conviction and positively influence others. So, bilang pagtatapos po, ito pong ang maganda po nating maging application mula po dito sa mga pangyayari na ito na kay Paul. Unang-una po sa lahat, maging paano ko ba sasabihin to? Maging maayos po ang ating pong puso unang-una sa paglilingkod. Katulad po ni Paul, alam ko po na karamihan po sa atin ay maaring kumakaharap po tayo ng marami pong pagsubok, problema, or mga, let's say, mga accusation din po, or let's say pong mga parang opposition sa ating pong paglilingkod. Ang sinasay po dito ni Paul, lahat po yan naranasan na ni Paul. And alam niyo po yun, ang encouragement dito, although naranasan niya po yung lahat ng bagay na ito, at masakit sa kanya kasi naranasan niya po ito mismo doon sa church na kanya rin pong itinayo. Pero pinakita po ni Paul na hindi po siya sumuko sa mga taga-Corinthians. Kaya niya po sinulat ang 2 Corinthians upang ma-reconcile itong mga tao na ito sa kanya. At lagi pang tumuloy sila sa tamang landas, which is the teaching of Christ. At hindi sila maligaw noong mga false teacher na sinasabi po dito sa 2 Corinthians. So, pangalawa po ay yung kanyang love for the people.
Dahil alam niyo po 'yon, hindi po pare-parehas ang response ng mga taong nasasaktan. Katulad ni Paul, nasaktan po siya. Marami po nasasaktan sa atin, parang hindi po nagiging maganda rin yung ating response towards those people na nanakit sa atin. But then ito kay Paul, even sabi nga po dito, nagkaroon po siya ng painful visit sa Corinthians, pero sa pamamagitan po ng kanyang sulat na ito, 2 Corinthians, wala po siyang ibang aim kundi to reconcile this church to him, na siya rin naman po ang nagtayo. Yung love natin po sa paglilingkod, at the same time po, love for the people, dapat lagi po natin yung ilagay sa ating pong puso. And pangatlo po, ang aking pong pinaka natutunan dito, sa lahat po ng ating pong mga accomplishment, sa ating pong paglilingkod, or kasama na rin po doon, na parang kung sakali man po na na-overcome natin po ang lahat ng mga difficulties, mga paghihirap natin sa paglilingkod, sakripisyo natin sa paglilingkod, at marami pang iba, wag po nating angkinin na para bang na-overcome natin ito sa pamamagitan po ng sarili nating kakayahan. Hindi po yan ang tinuturo ni Paul dito. We should attribute these things, ito pong lahat ng mga sacrifices, paghihirap natin at marami pang iba, ito po ay nagawa natin hindi po dahil sa sarili nating lakas at kakayahan. Ito po ay dahil sa grace of God at dahil po sa strength na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Maraming pong salamat, JTG family. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin ang iyong pangalan. Dakilain ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na napakabuti mo at hindi ka nagmamalig, Panginoon. Napakalawak ng iyong pag-ibig, Panginoon Diyos, na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan at karunungan, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Ama, salamat po sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na naway magrema ito sa aming buhay. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit sa araw na ito. Pagpalain mo po siya at bigyan ng kalakasan at karunungan. Lord, sa oras na ito patuloy ko pong idinudulog ang bawat kapatiran na sumunod sa iyo at maglingkod ng tapat at may pag-ibig. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa amin na maging mapagkumbaba at patuloy na maging mainit sa paglilingkod. Hayaan mong pumasok sa aming puso ang iyong Santong Espiritu upang magampanan namin ang bawat ipagagawa mo. Langisan mo ang aming mga labi upang ang lahat ng katagang aming sasamitin ay mapurihan ka at maparangalan. Shield mo kami ng iyong kapangyarihan at lumalim ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Kami ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Gamitin mo kami mightily upang makagalaw ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong habag. Salamat sa iyong malawak na pag-ibig. Muli ko pong ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus.